Malamig ang simoy ng hangin ng unang umulan nung gabing yon, pero hindi yung malamig na nakakapresko. Malamig siya na parang may humahaplos sa batok mo kahit walang tao sa likod mo. Hindi ko pa alam noon pero yon na pala ang unang senyales na hindi na normal ang mangyayari sa buhay ko. Ako si Liza. 22. Isang simpleng tindera sa palengke na halos wala ng ibang pangarap kundi makakain ng 3 beses sa isang araw at mapaaral si Ina, ang anak kong 7 taong gulang. Hindi ako pinalad sa pag-ibig, iniwan kami ng ama niya bago pa siya ipinanganak. Sa probinsya namin, pag wala kang asawa at may anak ka, halos para ka nang may marka sa noo. Wala akong kaibigan kundi si Terry, kapitbahay kong kasing hirap din namin, pero mabait at lagi kaming nagbibiruan para lang matawa kahit papaano. Noong araw na yon, nagpunta kami sa kabubatan sa likod ng bayan para maghanap ng mga halamang gamot. Maraming nagsasabi na bawal nang tumuloy sa bandang looban, doon daw nakatira ang mga nilalang na hindi tao. Pero wala kaming pakialam. Kapag wala kang pera, mas matapang ka kaysa gutom. Nagtatawanan pa kami ni Terry habang pinapanood si Ina na naglalaro sa tabi, gumagawa ng mga kwintas mula sa mga bulaklak ng ligaw na damo. Pero sa gitna ng tawanan, napansin kong biglang tumahimik ang mga ibon. Wala ring ihip ng hangin. At sa di kalayuan, parang may mahinang yabag hindi mabilis, hindi rin mabagal, pero mabigat. Napatigil ako, tinignan si Terry, at kita ko rin sa mukha niya na ramdam niya. Pinilit naming gawing biro para hindi matakot si Ina. Hay, baka usa lang yon, sabi niya habang pilit na nakangiti. Pero ang totoo, iba ang kabog ng dibdib ko. Habang papalalim kami sa gubat, napansin ko ang isang puno na may kakaibang marka, parang malalim na kalmot, 3 guhit pababa, at basa pa na parang sariwa lang. Hindi iyon gawa ng tao. Lumapit si Ina, tinapik ang marka, at sabi niya, "Nanay, parang may umiiyak sa loob ng puno." Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung biro iyon o imahinasyon lang ng bata. Pero nang idikit ko ang tenga ko sa puno, may narinig talaga ako. Parang babae na humihingal at nagbubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mula noon, iba na ang pakiramdam ko. Parang may matang sumusunod sa bawat hakbang namin. Sa gilid ng paningin ko, may mga anino na mabilis na gumagalaw, pero pag nilingon ko, wala naman. Naramdaman kong mas mahigpit ang hawak ni Terry sa balikat ko, at si Ina, biglang naging tahimik, parang alam niya na may mali. Sinubukan naming bumalik, pero parang paulit-ulit lang ang dinadaanan namin. Yung malaking punong may marka, nadadaanan namin ulit at ulit. Hanggang sa may narinig kaming tunog na hindi dapat naroon, parang tunog ng mga kuko na kumakalmot sa lupa, papalapit ng papalapit. Humawak si Terry sa kamay ko at mahigpit na bumulong, "Huwag kang lilingon." Pero bago pa ako makasunod sa sinabi niya, narinig ko ang boses. Mahinang boses ng babae galing sa mismong likod ko. "Liza, alam ko kung nasaan ang daan pa uwi, gusto mo bang ituloy ko para maging buong kwento na may kasunod na plot at climax?" Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, yung boses na bumubulong sa likod ko, o yung katotohanang alam niya ang pangalan ko. Hawak-hawak ko pa rin si Ina, ramdam ko ang lamig ng kamay niya. Si Terry naman, halatang nanginginig na pero pilit pa ring nakatayo sa tabi ko. Hindi ko alam kung dahil sa tapang o dahil wala na kaming ibang magagawa. "Wala yan, ilusyon lang yan," sabi ni Terry, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero sa tono niya, alam kong hindi siya kumbinsido. Mula sa dilim sa likod namin, may bahagyang liwanag na kumikislap. Hindi maliwanag na parang ilaw ng tao, kundi kulay asul na parang alitaptap, pero mas matindi. Unti-unti itong lumapit, at doon ko nakita ang hugis ng isang matandang babae, nakasuot ng kupas na saya, may puting buhok na mahabat magulo, at mga mata na kumikislap na parang tubig sa ilalim ng buwan. "Hindi kayo ligtas dito," mahinahon pero mariin niyang sabi. "Liza, matagal na kitang hinahanap." Para akong natuyuan ng laway. Paano niya alam ang pangalan ko? Nagpakilala siya bilang si Lola Agta, hindi tao, pero hindi rin halimaw.
Isa siyang tagapagbantay ng kagubatan. Dugo mo may kasaysayan, dagdag niya, sabay tingin sa akin na parang kaya niyang basahin lahat ng sikreto ng pagkatao ko. Doon ko naalala ang mga kwentong narinig ko noon mula sa nanay ko. Bata pa ako nang sabihin niya na ang pamilya namin ay may utang sa kagubatan. Hindi ko yun sineryoso, akala ko mga pamahiin lang para hindi kami maggala sa dilim. Pero noong isang taon, bago siya namatay, sinabi niya sa akin sa pagitan ng mga hingal sa huling gabi niya, "Anak, pag dumating ang gabi ng walang buwan, huwag kang lalapit sa gubat. Hahanapin ka nila." Akala ko bangungot lang ng may sakit. Pero ngayon totoo pala. Lumapit si Lola Adta at iniabot sa akin ang isang bagay, isang maliit na kabibe, kulay pilak na may ukit ng buwan at bituin. Ito ang mutya ng dagat at hangin. Sa pamilya mo ito nagsimula, sa lola ng lola mo. Pero kinuha ito ng mga nilalang na ngayon ay naghahanap sa'yo. Naramdaman ko ang bigat nito sa palad ko, parang may init na gumagapang mula sa loob. Bakit ako? Wala naman akong alam sa mga ganito. Simpleng tao lang ako, halos pasigaw kong sagot. Tumingin siya sa akin ng matagal, tapos ngumiti, pero hindi masayang ngiti. Hindi ka simpleng tao, Liza. Ang dugo mo ay pinaghalo ng tao at engkanto. At sa dugo mong yan may kapangyarihang gustong lamunin ng mga aswang. Parang biglang lumamig ang paligid. Si Terry, tahimik lang, pero ramdam ko na parang gusto na niyang tumakbo. Si Ina naman, nakatingin lang kay Lola Adta na para bang kabisado na niya ang mukha nito kahit ngayon lang niya nakita. Hindi ko sila hahayaang kunin ka, dagdag ni Lola Adta. Pero kailangan mong matutong gamitin yan. Pinilit kong ibalik ang mutya sa kanya. Hindi ko kailangan to, gusto ko lang makaalis kami dito. Pero bago pa niya sagutin, may narinig kaming mga yabag, marami sila, mabilis at mabigat. At mula sa dilim, lumitaw ang mga hugis ng mga nilalang na hindi mo gugustuhing makita ng malapitan. Mga matang pula, mga ngiting puno ng matutulis na ngipin, at mga kamay na mahahabat parang may kuko ng hayop. Hinila kami ni Lola Adta at inakay papunta sa mas masukal na bahagi ng gubat. Kung ayaw mong tanggapin ang kapalaran mo, mamamatay ka ngayong gabi, mariin niyang sabi. Dinala niya kami sa isang maliit na kuweba na may ilaw mula sa mga batong kumikislap sa pader. Doon, tinuruan niya akong huminga ng mabagal habang hawak ang mutya. Pakiramdaman mo ang paligid. Mararamdaman mo ang mga nilalang kahit hindi mo sila nakikita. Una, wala akong nararamdaman kundi takot. Pero habang pinipikit ko ang mga mata ko, parang may mainit na alon na gumapang mula sa dibdib ko papunta sa kamay ko, hanggang sa mutya. Bigla kong narinig ang mga yabag sa labas, at hindi lang basta narinig, parang alam ko kung nasaan sila, kahit sarado ang mga mata ko. Binuksan ko ang mata ko at napaatras. Anong ginawa mo sakin? Tanong ko, halos nanginginig. Hindi ko ginawa, yan ang dugo mo na gumigising, sagot niya. Pero kung hindi mo tuturuan ang sarili mo, kakainin ka ng kapangyarihan mo. At kapag nangyari yon magiging isa ka sa kanila. Nanlamig ako. Parang mas gusto ko pang tumakbo kaysa tanggapin ang sinasabi niya. Pero bago pa ako makapagdesisyon, narinig namin ang boses sa labas, hindi katulad ng kanina. Ito ay malalim, mabagal at puno ng galit. Liza, anak ka ng traidor. Ilabas mo ang sarili mo at hindi na kami magagalit sa iyong anak. Nang marinig ko ang salitang anak, mas lalong nanikip ang dibdib ko. Yumakat si Ina sa akin, at sa titig niya, alam kong alam na niyang hindi ito simpleng laro sa gubat. Tumingin si Lola Adta sa akin. Piliin mo na ngayon, tatakbo ka ba o lalaban? Hindi ako sumagot. Pero sa higpit ng hawak ko sa mutya, alam ko na kahit ayaw ko, nagsisimula na akong mamili. At sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may nakita akong figura, hindi tulad ng mga aswang na nakapaligid. Mataas, mahaba ang buhok, at kumikislap ang balat sa liwanag ng mga bituin. Parang nakatingin lang siya sa akin naghihintay. Hindi ko alam kung siya'y kaaway o kakampi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang gabi.
Nakaupo ako sa malamig na lupa sa loob ng kuweba. Hawak-hawak pa rin ang mutya na para bang ito na lang ang bagay na totoo sa mundo. Ang tunog ng mga yabag sa labas, minsan malapit, minsan malayo, ay parang tambol na pumipintig sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mas mabigat, yung takot ko sa mga nilalang na naghihintay sa labas, o yung bigat ng mga salitang iniwan ng matandang engkanto, anak ka ng traidor. Sa utak ko, bumalik ang alaala ng tatay ko. Sabi ni nanay, umalis siya bago pa ako ipanganak. Walang sulat, walang paliwanag. Akala ko noon, simpleng kwento lang ng isang lalaking duwag at walang pakialam. Pero ngayon, iniisip ko baka may alam siya. Baka siya ang dahilan kung bakit may utang ang pamilya namin sa kabubatan. At kung totoo ang sinabi ng mga aswang baka hindi lang siya basta umalis. Baka may mas madilim pa. Liza, tawag ni Lola Adta, nakatingin sa akin, habang gumuguhit ng kakaibang simbolo sa lupa gamit ang puting abo. Kung patuloy kang kakapit sa sakit, hindi mo magagamit ang totoong lakas mo. Tumingin ako sa kanya. Paano kung hindi ko gustong gamitin? Paano kung ayaw ko maging parte nito? Huminto siya sa pagsusulat at tumitig sa akin ng matagal. Hindi mo pipiliin ang kapanganakan mo. Pero pwede mong piliin kung paano kalalaban. Bago ko pa masagot, narinig namin ang mahina pero mabilis na yabag sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Hindi ito galing sa labas, galing ito sa loob. Nilingon ko si Terry na agad kumapit sa isang patpat na parang sandata. Mula sa dilim, may lumabas na mga anino na hindi malinaw ang hugis. Hindi sila solid na katawan, parang usok na may mata, pulang mata na kumikislap. Mga alagad ng dilim, bulong ni Lola Agta. Sinusundan tayo sa pamamagitan ng takot mo. Isa sa kanila ang biglang sumugod, dumiretso sa akin. Napaatras ako at muntik nang mabitiwan ang mutya, pero sa oras na yon, parang may mainit na liwanag na kumawala mula sa kabibe. Ang usok na nilalang ay biglang umatras at naglaho. Huminga ako ng malalim, nanginginig pa rin. Ano yon? Iyan ang kapangyarihan mo, pero wala pa sa kalahati, sagot ni Lola Agta. Kailangan mong matutunan kung paano ito kontrolin, hindi lang kung paano ito gumising sa oras ng peligro. Habang pinapaliwanag niya, si ina naman ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ko, pero napansin ko ang mga mata niya. Para bang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Nanay, may babaeng nakatayo sa likod ni Lola, mahinang sabi niya. Napalingon ako. Wala naman. Pero si Lola Agta, bahagyang ngumiti. Hindi lahat ng espiritu ay kaaway. May mga bantay na hindi mo pa nakikilala. Sa oras na yon, parang mas lalo akong nalito. Kanina lang gusto kong umalis, pero ngayon, bawat segundo sa gubat ay parang mas lalo akong hinihila palapit sa mga misteryong hindi ko alam kung kaya ko bang harapin. Muli kaming pinayuhan ni Lola Agta na magpahinga, pero ang utak ko, gising na gising. Sa bawat patak ng tubig mula sa kisam ng kuweba, parang naririnig ko ang tibok ng puso ko. May mga sandaling naiisip kong tumakas na lang, iwan si Lola at si Terry, basta't mailigtas ko si ina. Pero naaalala ko rin ang mga salitang binitawan ng boses sa labas, na kung lalabas ako ng mag-isa, mas madali nila kaming makukuha. Habang nakapikit ako, bumalik na naman ang alaala ng gabing huli kong nakita si nanay. May tinatago siya sa ilalim ng kama, isang lumang kahon na gawa sa kahoy at may ukit na kahawig ng disenyong nasa mutya. Hindi ko yon binuksan noon dahil sabi niya hindi pa oras. Ngayon, iniisip ko kung iyon din ba ang iniwan niya para sa akin o baka isa yon sa mga bagay na naging dahilan kung bakit kaming mag-ina ay minamanmanan ngayon. Hindi pa ako tuluyang nakakatulog nang biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kuweba, kahit wala namang bukas na lagusan maliban sa pasukan. Sumunod dito ang isang bulong na halos hindi ko marinig, hindi lahat ng kakampi ay tao. Agad akong tumingin sa paligid. Si Terry, mahimbing na natutulog sa tabi ng bato. Si ina, nakayakap sa akin. Pero sa kabilang dulo ng kuweba, may nakatayong figura, manipis, mahaba ang buhok,
at may balat na parang kumikislap sa liwanag ng mga batong nakapaligid. Siya rin ang nakita ko kanina sa labas. Bakit mo ako sinusundan? Mahinang tanong ko. Hindi siya lumapit. Pero narinig ko ang sagot niya sa isip ko, hindi sa tainga, dahil kapag bumagsak ang gabi ng walang buwan, ikaw lang ang makakabasag sa sumpa. Pero kailangan mong magpasya bago mag-umaga. Nawala siya bigla, parang usok na hinipan ng hangin. Naiwan akong nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil alam kong hindi ko na pwedeng takasan ang lahat ng ito. Kinabukasan, ginising kami ni Lola Agta. Hindi tayo pwedeng magtagal. Mas lalakas sila kapag palapit na ang gabi, sabi niya habang sinusuri ang paligid ng kuweba. Binigyan niya ako ng isa pang bagay, isang maliit na palasong yari sa pilak. Hindi ito basta sandata. Kung tama ang tatamaan mo, hindi na siya makakabalik sa kanyang anyo. Habang naglalakad kami palabas ng kuweba, ramdam ko ang tensyon sa bawat isa. Si Terry, bagamat matatakutin, ay nagpilit maglakad sa unahan para protektahan kami. Si Ina, nakayakap sa bewang ko, ay parang mas tahimik kaysa dati. At ako para akong may dalawang tinig sa ulo, isang nagsasabing tumakbo na habang may oras pa, at isa pang nagsasabing lumaban na para matapos na ang lahat. Hindi pa man kami nakakalayo, biglang may gumalaw sa mga dahon sa gilid ng daan. Dalawang pulang mata ang sumilip, kasunod ang mababang ungol. Sumugod ito, at nakita ko ang hugis, hindi tao, hindi hayop, kundi parang pinaghalo. Hindi ako nakapag-isip. Hinila ko ang palaso mula sa bulsa at inundayan. Tumama ito sa balikat niya, at isang matinis na hiyaw ang umalingaw-ngaw bago siya naglaho sa ere. Hindi ko alam na kaya mo yon, bulong ni Terry, gulat na gulat. Hindi rin ako sigurado kung paano ko nagawa. Pero sa kamay ko, ramdam ko ang init mula sa mutya na nakasabit sa leg ko. Para bang siya ang nagtulak sa akin para kumilos. Habang naglalakad kami muli, naramdaman ko na kahit papalapit ang panganib, may kakaibang parte sa akin na nagsisimula ng magising, isang parte na matagal nang nakatago, at ngayon lang pinilit lumabas. At sa di kalayuan, sa gitna ng mga puno, muling sumilip ang figura na nakita ko kagabi, hindi gumagalaw pero nakatingin diretsyo sa akin. Sa mga mata niya, parang may alam siyang hindi ko pa kayang tanggapin. Alam ko hindi na kami babalik sa dati. At ang gabi ng walang buwan, papalapit na. Mula nang masugatan ko ang nilalang kagabi, parang mas naging tahimik ang gubat pero hindi yung tahimik na nakakapagpahinga. Tahimik siya na parang may mas malaking bagay na nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para sumalakay. Habang naglalakad kami papunta sa mas mataas na bahagi ng kagubatan, nararamdaman ko ang bigat ng hangin. Wala ni isang ibon na maririnig, ni kaluskos ng mga hayop. Tanging tunog lang ng aming mga yabag at mahina naming paghinga ang pumupuno sa paligid. Liza, sigurado ka bang kaya mo to? Tanong ni Terry habang sinusuri ang hawak niyang patpat na ginawang sibat. Hindi ito kasing ganda ng palasong binigay ni Lola Agta, pero matibay at matulis. Kita ko sa mukha niya ang takot, pero pilit niya itong tinatago sa pamamagitan ng pagngiti. Hindi, sagot ko, diretsyo. Pero wala na rin tayong babalikan kapag tumakbo tayo ngayon. Si Ina, nakayakap sa balikat ko, ay tahimik lang pero ramdam kong gising ang diwa niya. Hindi tulad ng ibang bata na iiyak o magpapanik, parang mas malinaw sa kanya ang panganib. Para bang alam niya kung gaano kalalim ang gulo namin. Nang huminto kami para magpahinga, lumapit si Lola Agta sa akin. May hawak siyang maliit na pouch na gawa sa tela. Ito ay pinaghalong asin, abo, at tuyong dahon ng halamang bato. Ihagis mo ito kung may susugod na aswang. Hihina sila saglit, sapat para makatakas ka. Inabot ko ito, pero napatingin ako sa kanya. Kung alam mo kung paano sila mapapahina, bakit hindi na lang tayo umalis ng tuluyan? Umiling siya, mabigat ang tingin. Hindi ito basta laban ng tao, laban sa halimaw. Ito ay laban ng dugo, laban sa dugo. Hanggat hindi natatapos ang sumpa, kahit saan ka magtago, susundan ka nila.
Hindi ko alam kung mas nakakatakot ang sinabi niya o ang paraan ng pagkakasabi niya. Pagkatapos naming magpahinga, nagpatuloy kami sa pag-akyat. Doon ko napansin ang mga puno na tila nagbago ang anyo. Ang kanilang mga sanga, baluktot at parang may kamay na gustong sumunggab. May mga dahon na parang nalalanta, pero sa gitna nito, may mga bungang kulay itim na kumikintab sa liwanag. Sabi ni Terry, huwag daw hawakan kahit isa, dahil baka ito raw ay mata ng dilim. Hindi ko alam kung totoo o biro lang niya para hindi ako ma-curious, pero hindi ko na rin tinangkang subukan. Bandang hapon, nang magsisimula ng dumilim, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na siya basta malamig, may dala siyang amoy. Amoy ng nabubulok na karne na parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Dumarating na sila, mahina pero malinaw ang boses ni Lola Agta. Mula sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may mga aninong mabilis na dumadaan. Hindi malinaw ang hugis, pero ramdam mo ang tingin nila. May isa pa nga na dumaan sa gilid ko, at kahit wala akong nakita ng buo, ramdam ko ang kilabot sa balat ko na para bang hinaplos ng kuko. Kumunot ang noo ni Terry. Hindi sila sumasugod, bakit? Dahil gusto nilang maramdaman mo ang takot, sagot ni Lola Agta. Mas malakas ang dilim kapag pinapakain mo ito ng sariling kaba. Pero kahit anong lakas ng loob ang pilitin ko, hindi ko kayang itago ang panginginig ng tuhod ko. Alam ko sa sarili kong hindi ako handa. Nang tuluyan ng dumilim, nakarating kami sa isang lumang kampo, may mga bakas ng apoy sa lupa at mga haliging yari sa kahoy na nabubulok na. Dito raw, ayon kay Lola Agta, maghihintay kami bago tumawid sa ilog patungo sa puso ng kabubatan. Habang nakaupo kami sa paligid ng maliit na apoy, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras kaming ganon, pero unti-unti may narinig kaming tunog. Tik-tik-tik. Hindi siya tunog ng patak ng tubig. Mas mabigat, mas mabagal. At bawat tik, mas malapit ng mas malapit. Hinawakan ko ang mutya sa leg ko, ramdam ko ang init nito na parang kumikirot sa balat ko. Nandito na sila, bulong ko, kahit hindi ko alam kung paano ko nalaman. Sa gilid ng apoy, may dumaan na malamig na hangin at biglang namatay ang liwanag. Sa kadiliman, may dalawang pulang mata na lumitaw, mas mataas kaysa sa kahit sino sa amin. At bago pa ako makagalaw, nawala ito. Iniwan kaming nakatitig lang sa dilim na parang isang bituka ng mundo na handang lamunin kami. Si Ina, mahigpit ang hawak sa kamay ko, pero hindi siya umiyak. Ang tanging sinabi niya, mahina pero malinaw, nanay sila ang may dala ng amoy na yon. Nang bumalik ang apoy, wala na ang mga mata. Pero sa lupa, may naiwan na marka, 3 malalalim na guhit, gaya ng nakita ko noong una kaming pumasok sa gubat. Huwag kayong matutulog ng sabay, utos ni Lola Agta. Isa lagi ang magbabantay. Dumating ang madaling araw, pero hindi nawala ang pakiramdam na sinusundan kami. Sa bawat kaskas ng dahon, sa bawat paggalaw ng hangin, parang may nakadikit sa balat ko na lamig. At sa tuwing hahawakan ko ang mutya, may imahe na pumapasok sa isip ko, isang lugar na puno ng abo, puno ng mga aninong nakatayo at nakatingin sa akin. Sa gitna nila, may isang nilalang na mas malaki, mas matindi, at mas mabangis kaysa sa lahat ng nakita ko. Hindi ko pa man siya nakikita ng malinaw, pero alam kong siya ang pinuno. Habang tumatawid kami sa ilog sa hapon na yon, sinabi ni Terry sa mababang boses, kung dumating ang oras at kailangan mong pumili, pipiliin mo ba kami ni Ina, o tatapusin mo ang sumpa? Hindi ko siya sinagot agad. Pero sa loob ko, alam kong wala pa akong lakas para sagutin ang tanong na yon. Dahil kahit anong sabihin ko ngayon baka magbago kapag humarap na ako sa mismong halimaw. Sa kabilang pampang, sumalubong sa amin ang hangin na mas malamig pa sa gabi. At mula sa malayo, sa dulo ng kagubatan, may sumigaw, hindi parang tao, hindi rin parang hayop. Isang sigaw na may kasamang galit, gutom, at pagkauhaw sa dugo. Lahat kami natigilan. Kahit si Lola Agta, napatingin sa direksyong yon na parabang naramdaman niyang mas malapit na ang laban kaysa sa inaasahan namin.
At sa sandaling iyon alam kong wala na kaming atrasan. Hindi pa man kami nakakalayo mula sa ilog, ramdam ko na may kakaibang pagbabago sa hangin. Hindi lang ito malamig, parang mabigat, parang bawat hininga ko ay may kasamang buhangin na dumidikit sa dibdib. Si Lola Adta, tahimik lang habang nauuna sa amin, pero napansin ko na mas mabilis ang lakad niya. Si Ina, nakasakay sa likod ko, ay halos di gumagalaw. Para siyang nakikinig sa isang bagay na hindi ko naririnig. Pagdating namin sa isang makitid na daan na napapalibutan ng matatangkad na puno, biglang huminto si Terry. Liza, kailangan nating mag-usap, mahina niyang sabi, pero halatang mabigat ang tono. Pwede bang mamaya na? Hindi tayo ligtas dito, sagot ko. Umiling siya. Hindi. Kailangan mo na itong malaman ngayon. Bago pa ako makapagsalita, bigla niyang inilabas mula sa bag niya ang isang bagay, isang lumang kahon na kahawig ng nakita ko noon sa ilalim ng kama ni nanay. Sa'yo ito, sabi niya, iniabot sa akin. Nakuha ko ito mula sa bahay niyo bago kayo umalis sa baryo. Parang biglang umikot ang mundo ko. Kinuha mo? Bakit hindi mo sinabi? Nag-iwas siya ng tingin. Dahil alam kong hindi mo ako kakausapin kung sinabi ko. Liza, matagal ko nang alam na may kinalaman ang pamilya mo sa kabubatan. Sinabi sa akin ng tatay ko, isa siya sa mga nagbantay noon sa hangganan ng gubat. At may kasunduan ang pamilya mo sa kanila. Bago ko pa siya mapagalitan, naramdaman kong gumalaw ang lupa sa ilalim namin. Mula sa gilid ng daan, sumirit ang makapal na usok, at sa loob ng usok, may mga hugis na unti-unting nabubuo. Mga katawan na baluktot, mga ulo na nakatagilid, at mga mata na parang apoy. Takbo, sigaw ni Lola Adta. Hinila niya ako, pero bago ako makagalaw, isa sa mga nilalang ang tumalon papunta sa amin. Binitawan ni Terry ang kahon at sinalubong ito ng sibat niya. Pero bago niya tamaan, biglang huminto ang nilalang, at imbes na umatake, nakatingin lang ito kay Terry. May narinig akong mababang bulong, at sa isang iglap, umatras ito at nawala sa usok. Terry, mahina kong sabi, bakit hindi ka nila tinira? Hindi siya sumagot agad. At sa titig niya, alam kong may tinatago pa siya. Nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang makarating sa isang lumang bangin. Doon kami tumigil para magpahinga. Hinugot ko ang kahon mula sa lupa kung saan ito nahulog. Hindi ito nakalock, pero may ukit na simbolo sa ibabaw, pareho ng nasa mutya ko. Binuksan ko ito. Sa loob, may isang maliit na tela na kulay abo, may tatak ng 3 guhit. May isa ring piraso ng papel na halos mabura na ang sulat, kung dumating ang gabi ng walang buwan, ibalik mo sa pinagmulan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, nanginginig. Si Lola Adta ang sumagot, pero halata sa boses niya ang kaba. Iyan ang tatak ng pintuan. Ang ibig sabihin ikaw lang ang makakapagbukas. Bago ko pa maintindihan ang sinabi niya, biglang lumiwanag ang mutya ko. Hindi ito basta ilaw, parang apoy na kulay asul. At kasabay nito, mula sa malayo, may dumating na tunog na parang alon ng dagat, pero nasa gitna kami ng kagubatan. Hindi pwede yan, bulong ni Terry, parang siya mismo ang natatakot sa nangyayari. Hindi dapat magising ang pintuan bago ang oras. Hinawakan ko ang braso niya. Ano bang alam mo, Terry? Huminga siya ng malalim. Liza, hindi ako nandito para tulungan ka. Nandito ako para tiyakin na hindi mo bubuksan ang pintuan. Dahil kapag nabuksan yon, hindi lang mga aswang ang lalabas, pati mga nilalang na mas matindi pa sa kanila. Parang may pumutok sa tenga ko sa sinabi niya. Ibig sabihin simulat sa pool, nagsisinungaling ka sa akin. Tumingin siya sa lupa. Hindi ako nagsinungaling sa lahat pero may tinatago ako. Gusto ko lang sana na matapos na to bago mo pa malaman. Bago ko pa masabi kung gaano ako galit, muling gumalaw ang hangin, pero ngayon may dala itong boses. Hindi boses ng babae gaya ng una kong narinig, kundi malalim at malupit. Dalhin mo siya sa akin, bantay ng pintuan at tutuparin ko ang kasunduan sa pamilya mo. Napatigil si Terry.
Kita ko sa mukha niya na parang kilala niya ang boses na yon. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Si ina, na tahimik lang mula kanina, biglang nagsalita. Nana, yung boses na yon, yun din ang naririnig ko sa panaginip ko gabi-gabi. Muntik na akong mawalan ng lakas sa sinabi niya. Ibig sabihin matagal na kaming sinusundan. Biglang umuga ang lupa. Mula sa malayo, tumataas ang makapal na usok na kulay abo. Sa loob nito, may hugis ng isang napakalaking nilalang, mas malaki kaysa sa punong kahoy. Hindi malinaw ang anyo, pero kita ang mga mata, dalawang bilog na kulay puti na walang itim. Hindi pa siya dapat nandito, bulong ni Lola Agta, at sa boses niya, ngayon lang ako nakarinig ng tunay na takot mula sa kanya. Liza, makinig ka, sabi ni Terry habang papalapit ang usok. Kung gusto mong mabuhay si ina, kailangan mong ibigay sa akin ang mutya. Ngayon, hinawakan ko ang mutya sa dibdib ko. Mainit ito, mas mainit kaysa dati, at parang kumakabog kasabay ng puso ko. Pero sa isip ko, may isa pang tinig na bumubulong, huwag mong ibibigay. Sa oras na mawala ito sa'yo, mawawala ka na rin. Lumingon ako kay Terry, sa kaibigan kong buong buhay ko ay pinagkatiwalaan ko. Ngayon, hindi ko alam kung kaaway ko na siya. Sa isang banda, gusto kong paniwalaan siya, pero sa kabila, alam kong may mas malalim pa siyang hindi sinasabi. Mula sa usok, isang kamay na singlaki ng katawan ng tao ang lumabas, dumiretso sa lupa kung saan kami nakatayo. Sa lakas ng pagyanig, natumba kami lahat. Nahulog ang kahon mula sa kamay ko, gumulong pababa sa gilid ng bangin. Hindi na tayo ligtas dito, sigaw ni Lola Agta. Kailangan nating umalis ngayon. Pero bago kami makatakbo, humarang si Terry sa daan ko. Hawak niya ang sibat, pero hindi ito nakatutok sa kaaway, nakatutok ito sa akin. Pasensya na, Liza, mahinang sabi niya. Pero hindi kita pwedeng hayaan na buksan ang pintuan. At sa likod niya, papalapit na ang nilalang sa loob ng usok, bawat hakbang ay parang dumudurog sa mismong lupa. Sa oras na yon, alam kong hindi lang ang mga halimaw ang dapat kong katakutan, pati na rin ang taong pinili kong pagkatiwalaan. Ramdam ko ang bigat ng sibat na nakatutok sa dibdib ko, pero mas mabigat ang titig ni Terry, hindi galit, pero puno ng takot at determinasyon. Sa likod niya, unti-unting lumilitaw mula sa usok ang higanteng nilalang. Bawat hakbang nito ay yumanig sa lupa, bawat paghinga ay parang bagyo na humahampas sa balat. Bumalik ka sa tabi ko, Liza, sigaw ni Lola Agta, nakataas ang kamay na may hawak ng pilak na palaso. Pero hindi ako makagalaw. Nakapako ako sa lugar ko, nakatitig kay Terry at sa nilalang na papalapit. Wala kang alam sa totoo, sabi ni Terry, nanginginig ang boses. Kapag binuksan mo ang pintuan, hindi lang sila ang lalabas. Lahat na nilalang na nakulong sa loob pati mga sumpang mas matindi kaysa aswang. Mawawala ang lahat. Kung ganoon, bakit sila sinusunod mo? Halos pasigaw kong tanong. Bakit mo ako dadalhin sa kanila? Umiling siya. Dahil kung sa kanila mapupunta ang mutya, may tsansa pa na makipagkasundo. Kapag ikaw ang gumamit niyan, Liza, ikaw mismo ang magiging susunod na pintuan. Bago pa ako makasagot, lumundag mula sa usok ang isa pang nilalang, mas maliit pero mabilis, parang aninong may matutulis na kuko. Sinugod nito si ina. Huwag, sigaw ko, at halos hindi ko namalaya nang biglang lumiwanag ang mutya sa lig ko. Kumawala mula rito ang bugso ng asul na liwanag na tumama sa halimaw at itinapon ito palayo, hanggang sa tumama ito sa puno at maglaho sa hangin. Napaluhod ako sa biglaang lakas na lumabas sa katawan ko. Nanginginig ang kamay ko. Ano to, bulong ko. Yan ang sinasabi ko, sigaw ni Terry, halatang mas natakot sa ginawa ko kaysa sa halimaw. Kapag tuluyan ka nang nagising, hindi mo na mapipigilan ang sarili mo. Bumalik ang atensyon ko sa nilalang sa likod niya. Ngayon, malinaw ko na itong nakikita, katawan ng tao, pero mas mataas pa sa pinakamalaking puno, balat na parang abo, at mga mata na walang itim, puro puti lang. Ang bibig nito ay parang bitak sa lupa na biglang bumuka,
at mula roon ay lumabas ang boses na narinig ko kagabi, "Anak ng traidor, lumapit ka." Parang may humihila sa dibdib ko papunta sa kanya. Bawat hakbang na ginagawa ko ay parang wala sa kontrol ko. Narinig ko si ina na umiiyak sa likod, at iyon lang ang pumigil sa akin na tuluyang sumuko sa tawag niya. "Liza, bitawan mo ang mutya," utos ni Terry, halos desperado. Pero imbes na sumunod, hinawakan ko ito ng mas mahigpit. Sa init na kumakalat sa kamay ko, parang naririnig ko ang boses ng nanay ko, "Anak, hindi lahat ng sumpa ay para sirain ka. Minsan, ito ang magliligtas sa'yo." Sumugod ang higanteng nilalang, at sa isang iglap, gumalaw si Lola Agta. Tumalon siya papunta sa harap ko, hawak ang pilak na palaso, at tinamaan ang dibdib ng halimaw. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, pero imbes na matumba, mas lalo itong nagalit. Sinampal niya si Lola Agta gamit ang napakalaking kamay, at tumilapon ito sa lupa, bumangga sa bato. "Lola," sigaw ko, pero wala na akong oras para lapitan siya. Mula sa paligid, nagsilabasan ang mas maliliit na nilalang, mga aninong may pulang mata, paikot-ikot sa amin, naghihintay ng pagkakataong umatake. Hinila ko si ina sa likod ko at humarap sa kanila. Hindi ko alam kung paano, pero sa bawat galaw nila, alam ko kung saan sila susugod. Sa oras na lumapit ang isa, tinutok ko ang mutya at kumawala ang liwanag. Dalawa ang tinamaan at agad silang naglaho. Pero hindi lahat ay natamaan. Isa ang sumugod kay Terry, at sa halip na umatras, sinalubong niya ito gamit ang sibat. Tinamaan niya sa ulo at naglaho rin. Napatingin siya sa akin, hingal na hingal. "Hindi ako kaaway mo, Liza, pero kailangan nating tapusin to ngayon." Bumalik kami sa harap ng higanteng nilalang. Nakita ko ang pilak na palaso ni Lola Agta sa lupa, at alam kong iyon lang ang may kakayahang sugatan siya. Dumiretso ako, kinuha ito, at sa oras na bumaba ang kamay ng halimaw para sunggaban ako, tumalon ako at itinarak ito sa bisig niya. Isang sigaw na parang kulog ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang lupa ay yumanig, ang mga puno ay tila yumuko sa lakas ng alon mula sa kanya. Pero sa halip na bumagsak, umiti siya, ngiti na puno ng panunuya. "Kapag ako'y bumagsak, ikaw ang papalit sa akin." Bago ko pa maintindihan, sumirit mula sa sugat niya ang usok na kulay abo, dumiretso sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay parang nilalamon ako mula sa loob. Naririnig ko ang sigaw ni ina, pero parang malayo na siya. "Liza! Lumaban ka!" sigaw ni Terry. Hinawakan ko ang mutya, pilit na iniisip ang mukha ng nanay ko, ang ngiti ni ina, at kahit ang mga tawa namin ni Terry noong mga araw na wala pang gubat at sumpa sa buhay ko. Sa bawat paghinga, itinulak ko palabas ang usok. Unti-unti, lumiwanag ulit ang mutya, mas maliwanag kaysa dati, hanggang sa bumuga ito ng liwanag na sumakop sa buong paligid. Naramdaman ko ang pag-uga ng lupa, ang pagsigaw ng halimaw, at ang biglang pagkawala ng lahat ng anino. Nang bumalik ang paningin ko, wala na siya. Tanging katahimikan lang ang natira. Bumagsak ako sa lupa, hingal na hingal. Si ina ay agad lumapit at yumakap sa akin. Si Terry, nakaluhod sa harap ko, halatang gulat sa nangyari. "Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon," tumingin ako sa kanya, pagod na pagod. "Hindi ko rin alam." Mula sa likod, narinig namin ang mahinang boses ni Lola Agta. Natapos pero hindi pa. Nilapitan ko siya at tinulungan tumayo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Tumingin siya sa mutya sa leg ko. "Kapag nawala ang pinuno, may susunod na lilitaw. At sa ngayon ikaw ang may kapangyarihang iyon. Hindi ibig sabihin gusto mo, pero iyon ang katotohanan." Nanlamig ako sa sinabi niya. Alam kong hindi pa tapos ang laban. At sa gilid ng paningin ko, sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may nakita akong pares ng mata na puti nakatingin lang sa akin. Ngumiti sila. Pagkatapos ng liwanag na yon, matagal bago muling bumalik ang kulay sa paligid. Para bang ilang oras kaming nakalutang sa pagitan ng gabi at umaga. Nang tuluyang humupa ang lahat,
napansin kong wala na ang mga halimaw, wala na ang mabigat na presensyang kanina lang ay parang pumipiga sa dibdib ko. Pero kapalit noon, isang katahimikan na hindi ko alam kung kapanatagan ba o babala. Si ina, mahigpit pa ring nakayakap sa akin. Nararamdaman ko ang panginginig niya, hindi lang sa lamig, kundi sa takot na kanina pa siguro niya tinatago para huwag akong mahirapan. Nay, uwi na tayo, mahina niyang sabi, halos pabulong. Si Terry naman ay nakaupo sa lupa, nakahawak sa tuhod, parang iniipon ang lakas para tumayo. May sugat siya sa braso pero wala sa sarili niyang iniinda yon. Nakatingin lang siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi alam kung paano umpisahan. Si Lola Adta, kahit sugatan at halatang nanghihina, ay matatag pa ring naglakad palapit. Hindi lahat ng laban ay natatapos sa unang tagpo, Liza, sabi niya, tinutok ang mga mata sa mutya sa leg ko. Ngayon, dala mo na ang bigat ng kapangyarihan. At kahit wala na ang pinuno nila, may mga nilalang pa ring maghahanap ng paraan para mabawi yan. Hindi ko naman ginusto to, sagot ko, halos wala ng boses. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik kasama si ina. Tumango si Lola. Alam ko. Pero minsan, hindi tayo ang pumipili ng laban, ang laban ang pumipili sa atin. Naglakad kami pauwi, tahimik lang. Sa gilid ng daan, ramdam ko pa rin ang malamig na simoy mula sa kabubatan. Pero iba na ngayon, parang pinagmamasdan lang kami, naghihintay ng susunod na galaw. Sa bawat hakbang, iniisip ko ang mga nangyari. Lahat ng tanong na walang sagot, totoo ba ang sinabi ni Terry na ako ang magiging susunod na pintuan? Ano ba talaga ang nakatali sa dugo ko at sa mutya? Pagsapit sa baryo, sinalubong kami ng ilang kapitbahay na nag-aalala. Hindi nila alam ang buong nangyari, pero malinaw sa mga mata nila na may mabigat kaming pinagdaanan. Dinala nila si Lola sa bahay niya para gamutin, at si Terry ay naiwan sa labas, tahimik lang na nakaupo. Lumapit ako sa kanya. Bakit mo tinago sa akin? Tanong ko. Matagal siyang hindi sumagot hanggang sa tuluyan siyang tumingin sa akin. Dahil natakot ako na kapag nalaman mo, tatakbo ka palayo. At natakot din ako na baka ikaw talaga ang magdala ng mas malaking panganib. Pero tinulungan mo pa rin ako, sabi ko. Napangiti siya ng kaunti. Kahit anong mangyari, kaibigan pa rin kita. At kahit delikado ka, hindi kita iiwan. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak sa sinabi niya. Sa loob ng lahat ng kaguluhan, doon ko lang naramdaman ang bigat ng isang simpleng katotohanan, hindi lahat ng kasama mo sa laban ay sigurado sa iyo, pero kung nananatili pa rin sila sa tabi mo, iyon ang tunay na katapangan. Kinagabihan, habang natutulog si ina sa tabi ko, kinuha ko ang mutya at tinitigan ito sa liwanag ng buwan. Maliwanag pa rin ito, pero ngayon ay may kakaibang init na parang humihina. Sa bawat tibok nito, naaalala ko ang huling salita ng halimaw, kapag ako'y bumagsak ikaw ang papalit sa akin. Gusto kong itapon ito. Gusto kong magkunwaring walang nangyari at bumalik sa dati naming buhay. Pero alam kong kahit saan ko itago, hahanapin at hahanapin ito ng mga nilalang na tulad niya. At kapag dumating ang araw na yon, hindi ako pwedeng walang laban. Ilang araw ang lumipas bago muling bumalik ang normal na takbo ng baryo. Nagbukas ulit ako ng maliit na tindahan, at si ina ay naglalaro na ulit kasama ang ibang bata. Pero sa bawat tawanan nila, ramdam ko ang manipis na pader sa pagitan ng mundong ito at ng mundong muntik na kaming lamunin. Isang hapon, dumating si Lola Adta, dala ang isang lumang kahon. Sayo na to, sabi niya, iniabot ito sa akin. Binuksan ko, at sa loob ay isang luma, ngunit makintab na sibat, mas maliit kaysa sa gamit niya dati, pero may ukit ng mga simbolo sa kahoy. Hindi ko tumatatanggap, Lola, sagot ko agad. Hindi ito para sa laban ngayon, sabi niya. Ito'y para sa laban na hindi pa dumarating. At kapag dumating yon, wala kang oras para maghanap ng sandata. Tinanggap ko ito, mabigat man sa dibdib. Sa tingin ko, alam niya ring ayaw ko pa talagang yakapin ang papel na ipinapataw sa akin. Pero sa kakaibang paraan,
Ang pagbigay niya ng sibat ay parang pagtanggap na rin sa pinipilit kong iwasan na ako na ngayon ang may responsibilidad na bantayan ang pinto. Sa huling gabi bago siya umalis, umupo kami sa harap ng bahay, tahimik lang na pinapanood ang mga alitap-tap. Liza, sabi niya, huwag mong kalimutan na hindi lang kapangyarihan ang dala ng mutya. Dala rin nito ang alaala ng lahat ng gumamit nito para ipagtanggol ang mundo. At ngayon, kasama ka na sa kasaysayang iyon. Hindi ko na sinagot. Pero sa puso ko, alam kong kahit anong takot o pagdududa ang dala ko, hindi ko na pwedeng talikuran ang laban. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil may mga tao akong gustong protektahan, lalo na si ina. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagising ako sa tunog ng hangin mula sa kabubatan. Tumayo ako, at sa malayo, sa gilid ng mga puno, nakita ko na naman ang pares ng puting mata. Pero ngayon, hindi sila nakangiti. Tahimik lang silang nakatingin, para bang nagbibilang ng oras, bago muling bumukas ang pinto. Hindi ko na sila tinakbuhan. Tumingin lang ako pabalik, mahigpit na hawak ang mutya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi lang takot ang naramdaman ko, may halong tapang, kahit kaunti lang. Sa mundong ito, may mga laban na hindi natin pinipili. Pero kapag dumating na sila, minsan, ang tanging magagawa natin ay tumindig at maging pader sa gitna ng dilim. Dahil kung hindi tayo, sino pa?